لا سوى العلم طريق للعلا، كل من ساروا عليه وصلوا. سنة الله وهدي الأنبياء، وبه عز الرعيل الأول. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Ama ba'd, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid, dito pa rin tayo sa unang haligi ng iman, ang unang haligi ng pananampalataya, ang pananampalataya kay Allah. At tinatalakay natin ang apat na mahalaga nating paniniwala sa unang haligi na ito, na kung saan natapos na natin ang unang tatlo. Ang una, ang pananampalataya sa kairalan ni Allah. At ang ikalawa, ang pananampalataya sa kanyang rububiya o pagkapanginoon ni Allah. At ang ikatatlo, ang pananampalataya sa kanyang uluhiya o pagkadiyos niya. Sa pagkakataong ito, dala ko po tayo sa ikaapat, ang pananampalataya sa mga pangalan at katangian ni Allah. Al-asma' was sifat, na si Allah ay nagpangalan sa sarili niya ng mga pangalan at nagtataglay ng mga katangiang kataas-taasan. Ang mga katangiang ito at mga pangalan ay ipinaalam sa atin ni Allah sa pamagitan ng aklat niya, ang Quran, at ipinaalam sa atin ng propeta niya sallallahu alaihi wasallam sa kanyang sunnah. Pag-aralan po natin ang wastong paniniwala sa paksang ito, na kung saan ay maraming naligaw na pangkat at maraming sikta ang nalihis sa mahalagang paniniwalang ito. Ang dahilan ng pagkalihis nila ay sapagkat hindi nila sinangguni ang dalawang wahi ayon sa pagkakaunawa ng as-salafus salih o kanunuang matutuwid na unang sumampalataya sa pangangaral at pagtuturo ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang wastong paraan ng Ahlus Sunnah wal Jamaah sa paksang al-asma' was sifat o mga pangalan at katangian ni Allah, ito po'y nakasalig sa tatlong terminolohiyang ito. Mas mainam na memoryahin ang Arabi. Una, ithbat. Ikalawa, iqrar. At pangatlo, imrar. Ang ithbat, ito ay ang pagpapatibay sa anumang pinagtibay ni Allah sa sarili niya at pinagtibay ng sugo niya sa kanyang sunnah. At ang iqrar naman ay ang pagkilala natin sa anumang pinagtibay ni Allah at ng sugo niya. At ang imrar ay hayaan na lamang natin kung ano ang literal na kahulugan nito ng walang paglalarawan, kung paano ito nasasaad sa mga batayan. Kagaya sa sinabi ng mga salaf, ng mga kanunuan, amirruha kama ja'at bila kaif. Hayaan ninyo ito kung paanong nasaad ng walang paglalarawan. Kaya naman, hindi natin tatanggihan ang anumang pinagtibay ni Allah sa kanyang sarili at pinagtibay ng sugo niya. Kung ano ang nasasaad sa mga batayan ay kikilalanin ng walang paglalarawan. Kaya sinabi dito ng may akda patungkol sa al-asma' was sifat, huwal i'tiqadul jazim. Ilang beses na nating nabasa ang salitang jazim. Bi anna Allah Ta'ala lahul asma'ul husna was sifatul ula. Ito ay ang paniniwalang tiyakan, jazim, na si Allah ay may mga pangalang pinaka magaganda at mga katangiang pinaka matataas. Ang paniniwalang jazim o tiyakan, ito po ay ang paniniwalang walang halong pag-alinlangan, paniniwalang panatag, sapagkat ni katiting ay walang pag-aalinlangan sa paniniwalang ito.
Ito po ang kahulugan sa pananampalataya sa mga pangalan ni Allah at mga katangian niya, na ating pagtibayin ang mga pangalang pinagtibay ni Allah sa sarili niya at pinagtibay ng sugo niya. Gayon din, napagtibayin natin ang anumang katangian na pinagtibay ni Allah sa sarili niya at pinagtibay ng sugo niya. Wa ithbatu ma athabata li nafsihi fi kitabih. Ang pagpapatibay sa anumang pinagtibay niya para sa sarili niya sa aklat niya. Ito ang kahulugan ng pananampalataya, na sumampalataya na si Allah ay may mga pangalan na pinakamagaganda at mga katangiang pinakamatataas na pinagtibay niya sa sarili niya sa Quran. Sabi pa ng may akda, o pinagtibay para sa kanya ng propeta niya sa sunna nito, kabilang sa mga katangian ng kalubusan at mga pang-ori ng pagka-pinagpipitagan ng walang tamthil, walang takyif, at ang pagkakaila sa anumang ikinaila niya para sa sarili niya o ikinaila para sa kanya ng propeta niya sa sunna nito, kabilang sa mga katangian ng kakulangan, kapintasan, at pakikitulad sa mga nilikha ng walang tahrif ni ta'til. Nagsabi si Allah, walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha wadarul ladhina yulhiduna fi asma'ih sayujazawna ma kanu ya'malun. Taglay ni Allah, ang mga pangalang pinakamagaganda, kaya dumalangin kayo sa Kanya sa pamamagitan ng mga ito. Hayaan ninyo ang mga lumalapastangan sa mga pangalan niya. Gagantihan sila sa dati nilang ginagawa. Ito ay sa Suratul A'raf 180 ang bilang ng talata. Dito nang sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa talatang ito, walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Ang ibig sabihin, taglay ni Allah ang mga pangalang pinakamagaganda. Ito ay nagtuturo sa atin ng pagpapatibay ng mga pangalang pinakamagaganda, at ang salitang karugtong, fad'uuhu biha, kaya dumalangin kayo sa Kanya sa pamamagitan ng mga ito. Ito po ay nanghihimok sa atin ng higit o karagdagan sa pagpapatibay na tayo'y magsumamo, magtawasol sa Kanya sa pamamagitan ng mga pangalang ito na taglay niya. At ang salita niya na wadarul ladhina yulhiduna fi asma'ih. Hayaan ninyo ang mga lumalapastangan sa mga pangalan niya. Ito po ay nagpapahiwati na mayroong lumalapastangan sa mga pangalan niya na mga taong nagtatahrif o nagpapalit ng kahulugan, nagtata'til o nag-aalis ng kahulugan, o nagtatakyif o naglalarawan ng kahulugan, at nagtatamthil o naghahalintulad sa mga pangalan niya. Sinabi pa niya sa hulihan ng aya, gagantihan sila sa dati nilang ginagawa. Ito po ay babala, ang kahuli-hulihan ng aya na ito, babala sa malaking kalapastangan ito. Nagsabi pa si Allah, laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Walang katulad sa Kanya na anuman. Laysa kamithlihi shay'un. Sa mga salitang ito, pinawalang kaugnayan niya ang sarili niya, o itinanggi niya, nafi, sa sarili niya ang paghahalintulad, paglalarawan, at pagwawangis sa mga nilikha. Wa huwa as-sami'ul basir, at siya ay ang madinigin, ang nakakikita. Dito, sa salitang ito,
wa huwa as-sami'ul basir, ay ithbat o pinagtibay niya sa sarili niya ang pandinig at paningin na naangkop sa kanyang kadakilaan na hindi dapat ilarawan. Sa talatang ito'y pinagsama ni Allah sa sarili niya ang nafi at ithbat. Ang nafi, pagtanggi, at ithbat, pagtitibay. Pinagtibay niya sa sarili niya ang mga katangian ng kalubusan at mga pang-uri ng pagka-pinagpipitagan, at itinanggi niya sa sarili niya ang mga kakulangan, kapintasan, at pakikitulad sa mga nilikha. Kaya naman, ang tunay na pananampalataya sa mga pangalan at katangian ni Allah ay hindi matutupad kung wala ang nafi o pagtanggi at ithbat, pagtitibay. At ito ang nasasaad sa aklat ni Allah at sunnah ng kanyang propeta. At ito ang malinaw na daang dapat tahakin ng bawat isa sa pananampalataya sa mga pangalan at katangian ni Allah upang hindi malihis, maligaw at magkamali sa mahalagang paniniwalang ito. Ang ilang mga halimbawa hinggil sa nafi, pagtanggi, at ithbat, pagtitibay, ay ang salita ni Allah sa Suratul Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Sabihin mo, siyang si Allah ay kaisa-isa. Ito po ay ithbat, pagtitibay na si Allah ay kaisa-isa, na siya nag-iisa. Allahus Samad. Si Allah ay ang dulugan, ibig sabihin dulugan sa pangangailangan ng kanyang mga nilikha. Ito rin ay ithbat, pagtitibay. Lam yalid wa lam yulad. Hindi siya nagkaanak at hindi siya ipinanganak. At ito naman ay nafi o pagtanggi. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Hindi nagkaroon sa kanya ng isang kapantay na isa man. At ito rin ay nafi, pagtanggi. Kaya naman, ang sura na ito ay naglalaman ng nafi at ithbat. Kung talakayan din natin ang dakilang talata ng Quran, ang Ayatul Kursi, ito po ay binubuo ng mga salita at pangungusap na pinagsasama ang nafi at ithbat, pinagsama ang pagtanggi at pagtitibay. Sinabi ni Allah, Allahu la ilaha illahu. Si Allah, walang Diyos, kundi siya. Ang salitang walang Diyos, alam natin sa kahulugan ng ating syahada ay nafi, pagtanggi. At ang salitang illahu, kundi siya, ay ithbat o pagtitibay. At ang salitang al-hayyul qayyum, ang buhay, al-qayyum, ang mapagpanatili, ito rin ay ithbat, pagtitibay sa dalawang dakilang pangalan ni Allah na al-hayyu wal-qayyum. Sa salitang la ta'khudhuhu sinatun wala nawm, walang nakatatangay sa kanya na isang antok ni isang pagkatulog. Ang pangungusap na ito ay nagtuturo ng nafi, pagtanggi, ng pagkaantok at pagkatulog, sapagkat ito'y katangian ng pagkukulang, at ang pagkaantok at pagtulog ay katangian ng tao, at ang nangailangan ng pagtulog ay may pagkukulang. Gayon din, ang dinapuan ng antok at pagod ay katangian ng pagkukulang. Sinabi pa niya, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Sa kanya ang anumang nasa mga langit at ang anumang nasa lupa. Ito ay pangungusap na ithbat. Sinabi pa niya, man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idni.
Sino itong mamamagitan sa harap niya malibang ayon sa pahintulot niya? Ito rin ay napi, pagtanggi, sa pamagitan ng patanong na nangahulugan na walang sinuman ang maaaring mamamagitan sa harap niya malibang ayon sa pahintulot niya. Sinabi pa niya, ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Nakaalam siya sa anumang nasa harapan nila at anumang nasa likuran nila. Sa pangusap na ito ay pinagtibay ni Allah ang kaalaman niya sa lahat ng bagay. Sinabi pa niya, wala yuhituna bisyay'in min ilmihi illa bima sya. Hindi sila nakapapaligid o nakatatalos sa anuman mula sa kaalaman niya malibang ayon sa niloob niya. Ito rin ay pagtanggi o pagkaila ni Allah ng pagkatalos sa anuman sa kaalaman niya malibang niloob niya na mapag-alaman ng mga tao ang isang bagay. Sinabi pa niya, wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Sumakop ang luklukan niya sa mga langit at lupa. Sa pangungusap din ito ay ithbat o pagtitibay. At sinabi pa niya, wala yauduhu hifdhuhuma. At hindi nakabibigat sa kanya ang pangangalaga sa mga ito. At ito ay nafi, pagtanggi o pagkaila ng pagkapagod. At ang salita niya na wahuwal aliyul azim. Siya ay ang mataas, ang dakila. At ito naman ay ithbat, pagtitibay ng dalawang dakilang pangalan ni Allah na siya ay ang mataas at dakila. Ang Panginoon nating tagapaglikha ay walang katulad, walang kaagaw, walang kawangis, at wala siyang kapantay sa kanyang mga pangalan, katangian o mga gawain. Walang anumang nilikha na kawangis niya. Kaya nga sinabi ni Allah, فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالِ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Kaya huwag kayong maglahad para kay Allah ng mga paghahalin tulad. Tunay na sa Allah ay nakaalam, samantalang kayo ay hindi nakaalam. Ito ay sa Suratul Nahl 74. Sinabi pa niya, hal ta'lamu lahu samiyya? Nakaalam ka kaya para sa kanya ng isang pangalan? Ito ay sa Suratul Maryam number 65 ang talata. Ito'y patanong, nakaalam ka ba na mayroon siyang katulad, kawangis o kapantay? Kasi sinabi pa ni Allah, فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Kaya huwag kayong gumawa para kay Allah ng mga kaagaw, samantalang kayo ay nakaalam. Kaya naman, hindi nararapat sa isang Muslim na ilagay sa isip niya ang mga bagay at mga kahulugang hindi sinabi ni Allah na kabilang sa mga pangalan niya at katangian. Hindi nararapat sa atin na ilarawan ang anumang katangian niya o maghanap ng mga larawang iguguhit o ilarawan natin sa ating imahinasyon na ito ang kawangis ni Allah. O kaya hindi nararapat na tayo ay magtanong kung paano naging ganito't ganoon ang mga pangalan at katangian ni Allah. Sapagkat kung ano lamang ang ipinaalam sa atin ni Allah na pangalan at katangian niya, ayon sa literal nitong kahulugan, ay sapat na sa atin. Nang hindi na magtatanong kung paano at hindi na rin dapat ilarawan pa. Samantalang, ang mga katotohanang hindi natin alam at hindi naman ipinaalam sa atin ni Allah, ninang sugo niya, ang mga ito'y kabilang sa mga bagay na nakalingid na tanging si Allah na lamang ang nakaalam. Kaya naman, nang may dumating na isang lalaki at nagtanong kay Imam Malik tungkol sa talata na Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, ang pinakamaawain, ang Ar-Rahman, ay sa trono pumaibabaw. Ang tanong niya sa Imam, paano siya pumaibabaw? Pag nilayan po natin mga kapatid ang kasagutan ni Imam Malik,
na kanyang sinabi, al-istiwa'u ma'lumun wal kayfu majhul wal imanu bihi wajibun was su'alu anhu bid'ah. Ang pagpapaibabaw ay batid, kung paano ay nakalingid. Ang pananampalataya dito ay obligado, at ang pagtatanong tungkol dito ay bid'ah. Ang pagpapaibabaw ay batid, al-istiwa'u ma'lumun. Batid. Ibig sabihin ng imam, batid natin ang kahulugan nito sa lingwahe. Na sa lingwahe, pumaibabaw. Alam na natin, pumaibabaw ba ang nasa ibabaw? Kung pumailalim o bumaba, alam natin siya galing sa itaas. Yun ang literal na kahulugan. At pagkatanda natin mga kapatid, na lahat ng mga bagay na nakalingid, lahat ng mga dalil na nagsasalita patungkol sa mga bagay na ito na nakalingid, ang pakahulugan palagi natin ay literal. Hindi natin pwedeng sabihin na ang mga batayang ito patungkol sa nakalingid ay tinatawag nilang metaphorical ang kanyang kahulugan. Maaari lamang nabigyan ng pakahulugan mula sa dalawang wahi, kahulugang metaphorical, yung mga bagay na hindi kabilang sa nakalingid. Ibig sabihin yung mga bagay na narito sa sanglibutan na ating nakikita. Ituloy pa natin yung kasagutan ng imam. Wal kayf majhul. Kung paano ito ay nakalingid sa atin, hindi natin alam. Ibig sabihin na nakalingid sa atin ang paglalarawan ng pagpapaibabaw, sapagkat hindi ito inilarawan sa atin ni Allah ni ng sugo niya, at sa kalaw nito ang lahat ng mga katangian ni Allah na hindi natin dapat ilarawan, hindi maaari na ating ilarawan. Ang tungkulin na lamang natin sa mga katangian ay dalawang bagay. Una, pagtibayin natin ang anumang pinagtibay ni Allah sa aklat niya at pinagtibay o kinilala ng sugo niya sa kaniyang sunnah. At ang ikalawa, umiwas tayo sa paghalin tulad at paglalarawan. Yun ang takip. Kailangan ang dalawang ito, ang pagpapatibay o pagkilala sa mga pangalan at katangiang naangkot sa kanyang kadakilaan ng walang paghahalin tulad o paglalarawan sa alinman sa mga katangian ng mga nilikha. Tungkol sa nafi, pagtanggi o pagkakaila, naitanggi natin ang anumang itinanggi ni Allah sa kanyang sarili at itinanggi ng propeta sa kanyang sunnah, at gayon din naman na ating ithbat, pagtibayin ang kasalungat ng mga tukoy na katangiang ikinaila o tinanggihan ni Allah sa sarili niya. Sapagkat ang nafi, pagtanggi o pagkaila, ay maaring nafi o pagtanggi o pagkaila na buod o pagkakailang hindi tukoy. Kung saan sinabi ni Allah, laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir. Walang katulad sa kanya na anuman. Sa talatang ito'y hindi tukoy. Ito ang tinatawag na mujmal, buod. Hindi tukoy. Hindi tinukoy ni Allah ang katangiang ikinaila niya sa talatang ito. Itinanggi niya sa sarili niya ang lahat ng kapintasan, lahat ng pagkukulang, lahat ng pagkakapariho, at lahat ng pagkakawangis sa mga nilikha. At ito ang tinatawag na nafyun mujmal, pagkakailang buod o pagkakailang hindi tukoy, hindi tinukoy kung ano ang katangiang ikinaila. Mayroon namang nafyun mufassal, pagkakailang dinitalye o pagkakailang tukoy ang ikinailang katangian. Ang nafyun mufassal o pagkakailang dinitalye na ito ay hindi sapat na paniwalaan lamang ang katangiang ikinaila,
o tinanggihan. Bagkus ay paniwalaan din natin ang pagpapatibay o pagkilala ng kasalungat sa katangiang tinanggihan. Hindi sapat ang basta't pagkaila lamang sa mga katangiang ikinaila, sapagkat ang bastang pagkakaila lamang ay hindi nagtuturo ng kalubusan ng katangian. Kailangan din na ang nafi, pagkakaila sa katangian, ay wala ring ta'til o pag-alis o pagtanggi ng kahulugan ng katangian. Halimbawa ng ta'til, sinabi ni Allah na siya ay pumaibabaw sa trono, pero sasabihin ng mga tumatanggi, hindi siya pumaibabaw sa trono at hindi rin siya bumababa. At ito ang paniwala ng mga Jahmiyah. Isa pang halimbawa ng ta'til ay ang pagtitibay ng salita, pero binabago naman ang kahulugan. Sasabihin nila, pinagtitibay o kinikilala ko naman ang pagpapaibabaw ni Allah, pero iyon ay hindi literal na pumaibabaw na nagmula sa ibaba, kundi ito'y tumutukoy sa kapangyarihan ni Allah. Kinikilala ko rin ang sinasabi ni Allah na nagagalit siya, pero ang kahulugan ng galit dito ay pagganti ni Allah sa mga kasamaan. Tatalakay po tayo ng ilang halimbawa ng pagtitibay ng kalubusan sa kasalungat ng mga katangiang ikinaila ni Allah. Halimbawa, ikinaila ni Allah sa sarili niya ang kamangmangan. Kapag ikinaila lamang din natin ito ng bastang pagkakaila lamang, ay hindi lubusan ang pagkakaila natin. Bagkus nararapat na pagtibayin din natin ang kalubusan ng kaalaman niya na siyang kasalungat ng kamangmangan. Sapagkat ang kasalungat ng kamangmangan ay ang kaalaman. Pagtibayin natin ang kalubusan ng kaalaman, na ang tinutukoy ditong kalubusan ng kaalaman na kaalamang walang takda. Ikinaila ni Allah sa sarili niya ang katangian na kawalan ng kakayahan, al-ajz. Halimbawa, sinabi niya, وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ. Talagang lumikha kami ng mga langit at lupa, at anumang nasa pagitan ng mga ito sa 6 na araw, at walang sumaling sa amin na anumang pagkapata. Ito ay Qaf 38 ang bilang ng talata. Dito ay ikinaila ni Allah ang panglalata o pagkapagod. Narapat ding ipagtibay natin ang kalubusan ng kanyang kakayahan na siyang kasalungat ng pagkapagod. Sinabi pa ni Allah, وَمَا رَبُّكَ بِالظَّلَّامِ لِلْعَبِيدِ. Ang Panginoon mo ay hindi zallam, palalabag sa katarungan. Hindi palalabag sa katarungan sa mga alipin niya. Sa talatang ito, ikinaila ni Allah sa sarili niya ang paglabag sa katarungan, na siya ay hindi lumalabag sa katarungan. Nararapat ding ipagtibay natin sa kanya ang kalubusan ng katarungan, na si Allah ay lubusang makatarungan. Ikinaila ni Allah sa sarili niya na nagkaroon siya ng anak. Sa binasa nating Suratul Ikhlas, lam yalid walam yulad. Hindi siya nagkaanak at hindi siya ipinanganak. Kung gayon, narapat ding ipagtibay natin ang kalubusan ng kaisahan niya. Isa lang siya. Hindi siya pwedeng manganak. Kung nanganak, dalawa na sila. Kung ikinaila niya ang antok at pagtulog doon sa Ayatul Kursi, narapat ding ipagtibay natin sa kanya ang kalubusan ng pagiging qayyum, ang tagapagpanatili ng lahat ng nilalang. Paano siya maging tagapagpanatili ng lahat ng nilalang kung siya ay inaantok at
natutulog. Okay, tuloy natin ang pagbabasa ng libro. Wa asma'uhu wa sifatuhu subhanahu tawqifiyah. Ang mga pangalan ni Allah at ang mga katangian niya ay tawqifiyah. Sa panimula pa lamang ng ating libro, natalakay na natin ang katagang tawqif. Ang kahulugan ng tawqifiyah, ang literal na kahulugan ay tigil. Natitigil lamang sa mga batayan, ibig sabihin, na hindi tatangkilik ng anumang pangalan at katangian o kahulugan ng mga pangalan at katangian na walang batayang mula sa dalawang wahi o dalawang pahayag na Quran at Sunnah. Kaya sinabi ni Allah, "Qul antum a'lam amillah." Sabihin mo, kayo ba ay higit na maalam o si Allah? Ito ay sa Al-Baqarah 140. Kaya naman, hindi ipinahintulot na mag-imbento ng mga pangalan o mag-imbento ng pakahulugan ng mga pangalan ni Allah na hindi niya ito ipinangalan sa sarili o ng propeta niya. At hindi ipinahintulot na mag-imbento ng katangiang hindi naman niya sinabi sa aklat niya, ang Quran, na kabilang sa mga katangian niya. Kasi sinabi na may akda, la majala lil aqli fiha. Hindi nakapagsasarili ang isip lamang sa pagpapatibay sa mga ito. Ibig sabihin, walang puwang dito ang sariling opinyon, ang pag-iimbento ng pangalan o pag-iimbento ng pakahulugan o kaya'y pagbabatay sa katangian ng alinmang nilikha upang ito'y ikapit na katangian din ng tagapaglikha ayon sa sariling pakahulugan ng walang batayan. La yusafullahu illa bima wasafa bihi nafsu aw wasafahu bihi rasuluh. La yatajawazul Quran wal hadith. At hindi inilalarawan si Allah malibang ayon sa ipinanlarawan niya sa sarili niya o ipinanlarawan sa kanya ng sugo niya nang hindi lumampas sa Quran at Hadith. Kapag naunawaan nating maigi ang panuntunan ito ng ating pananampalataya sa al-asma wa sifat, mga pangalan at katangian ni Allah, magiging tuwid ang pananampalataya natin at hindi ito malilihis at maligaw. Pamasakat Allahu anhu wa rasuluhu min al-awsaf falwajibu sukut anhu wa tawaqquf fihi nafyan wa ithbatan. Ang salin, kaya ang anumang nanahimik si Allah at ang sugo niya tungkol doon kabilang sa mga paglalarawan, ang kinakailangan ay ang pananahimik tungkol doon. Ang pagtigil kaugnay roon sa pagkakaila at pagtitibay. Pagtigil, kasi nga tawqifiyah. Kapag pinagtibay ni Allah ang isang pangalan o katangian, pagtibayin din natin ito ayon sa kung ano ang nasasaad at manahimik sa hangganang ito, sa boundary na ito, hanggang doon lang. Huwag ka nang lumampas na magbigay pa ng pakahulugan o paglalarawan sa katangian. At kapag ikinaila niya, ay ikaila din natin. Wal istifsalu an muradi qaili. Ang kahulugan at ang pagpapadetalye tungkol sa ninanais sabihin ang nagsasabi niyon. Dito nagsasabi siya tungkol sa ibang paksa na kung mayroong mga pangalan at katangian na ikinaila si Allah sa sarili niya at mayroong mga pangalan at katangian na hindi nabanggit bilang pagkakaila ni pagpapatibay, hindi ito pinagtibay ni Allah na ikinaila. Kung may mga tao na pumasok sa mga detalye ng kahulugan ng mga pangalan at katangian na hindi binanggit sa batayan
sinabi ng may akda ang wastong pakikitungo sa kanila. Sinabi niya, فَإِنْ أَرَادَ مَعْنَ صَحِيحًا قُبِلَ الْمَعْنَى وَرُدَّ اللَّفْظ وَإِنْ ذَكَرَ مَعْنَى فَاسِدًا رُدَّ اللَّفْظُ وَالْمَعْنَى. Sapagkat kung nagnais siya ng isang tumpak na kahulugan o tamang kahulugan, ay tatanggapin ang kahulugan at tatanggihan ang pananalita, tatanggihan yung kataga o salita. At kung bumanggit naman siya ng isang tiwaling kahulugan, ay tatanggihan ang pananalita at ang kahulugan parihong tanggihan, salita at kahulugan. Kasi sinabi ni Allah, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. Huwag kang tumalunton sa anumang walang ukol sa iyo hinggil doon na isang kaalaman. Tunay na ang pandinig, ang paningin at ang puso, ang bawat isa sa mga iyon ay laging pinananagutan. May mga tao na nagtatalaga ng katangian kay Allah na hindi naman nasasaad sa Quran ni sa Sunnah. Hindi ito ikinaila o ipinagtibay. Ang paniwala natin ay tawqifiyah, nararapat na mayroong palaging batayan. Hindi maaring lumampas sa batayan kasi yun ang hangganan. Tawqifiyah, ibig sabihin tigil ka doon sa hangganan kung walang batayan. Kaya naman, obligado sa atin na kapag may nasasaad na katangiang pinagtibay, ay narapat din natin itong ipagtibay ayon sa nasasaad sa dalil. Gayon din ang nafi, pagtanggi o pagkaila. Ikailaan natin kung ano ang ikinaila. Ngunit, kung may dumating sa atin na isang pangalan o katangian na walang batayang nafi, pagkaila ni ithbat, pagtitibay, ano ang dapat nating gawin? Una, natitigil tayo sa salitang iyon dahil ang pangalan at katangian ay tawqifiyat, tigil. Hindi natin ito dapat na ithbat o ipagtibay ni nafi o ikaila. Dahil kung ang pagpapatibay nito ay may pakinabang at kabutihan sa ating pananampalataya, tiyak na ipinagtibay ni Allah ang salitang ito at kahulugan nito. At gayon din naman, kung ang nafi o pagkaila ng salitang ito at kahulugan nito ay tanzih o pagpuputol kaugnayan o paglalayo kay Allah sa mga pangalan at katangiang may pagkukulang, ay tiyak din na ito'y nafi o ikinaila ni Allah. Dahil sa hindi naman ito pinagtibay ni Allah, ni ikinaila, nararapat din tayong manahimik na hindi rin magpapatibay ni magkakaila, sapagkat sinabi ni Allah na sinipi ng may akda, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inna sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Huwag kang tumalunton sa anumang walang ukol sa iyo hinggil doon na isang kaalaman. Ang kaalamang tinutukoy dito ay ang dalil mula sa dalawang wahi. Tunay na ang pandinig, ang paningin, at ang puso, ang bawat isa sa mga iyon ay laging pinananagutan. At kagaya sa sinabi ni Allah, قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Dito sa panghuli, ang sipi, ito ang diin, ang salin. Sabihin mo, nagbawal lamang ang Panginoon ko ng mga malaswa, anumang nalantad sa mga ito at anumang nakubli ng kasalanan, ng paglabag, ng walang karapatan, na magtambal kayo kay Allah ng anumang hindi naman siya nagbabaroon ng isang katunayan. At ito ang diin, ito ang pinakasipi, ang huli. At na magsabi kayo hinggil kay Allah nang hindi naman ninyo nalalaman. Binanggit na naman dito ang kaalaman.
Sa talatang ito, binanggit ni Allah ng sunod-sunod ang 5 mga kasalanan na kung saan sinimulan niya sa pinakamababa pataas. At ang huli niyang binanggit ay ang pinakamalaking kasalanan na wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. At na magsabi kayo hinggil kay Allah nang hindi ninyo nalalaman, wala kayong batayan. Gayon din naman, kapag may dumating na tao na nagsasabi tungkol sa isang pangalan at katangian na walang batayan, na walang ithbat, pagtitibay, ni nafi, pagkakaila. Sa kalagayang ito'y kailangan natin ang detalye at tanungin natin siya sa kahulugan ng salitang ito. Dahil may mga salitang tama naman, pero ang pakahulugan ay mali. Dahil dito kailangan natin sa kanya ang detalye sa salitang binanggit niya, yung kataga na binanggit niya, na iniuukol niya bilang pangalan o katangian ni Allah. Maaaring tanungin siya kung ano ang tinutukoy niya sa salita. At kung tama ang kahulugan ng salita na ito'y kabilang sa mga pangalan at katangian ni Allah, tatanggapin natin, subalit hahayaan ang yung bagong salitang dala niya kung wala itong batayan. Halimbawa, ang salitang jihad, dako, o direksyon. Kahit hanapin sa Quran at Sunnah, ay hindi natin makikitang pinagtibay ni Allah ang salitang dako, jihad, o direksyon. At hindi rin niya ito ay kinaila. Hindi niya sinabi na siya ay nasa dakong ganito't ganoon. O kaya na si Allah ay wala sa itaas, ni sa ibaba, wala sa dakong kanan, ni sa dakong kaliwa. Hindi niya ito pinagtibay, ni ikinaila. Kaya ang sabihin natin na ang salitang ito ay bago, hindi nasasaad sa Quran, ni sa Sunnah. Kaya hindi natin tatanggapin ang salitang ito sapagkat nararapat tayong manindigan sa mga salitang may batayan lamang sa Quran at Sunnah. Kahit pa ang pakahulugan nito ay tama. Tatanggapin natin ang pakahulugan, pero ang salita ay tatanggihan. Halimbawa, kung tanungin natin ang tao sa bagong salitang ito, kung ano ang pakahulugan niya, kung ang pakahulugan niya ay nagpapahiwatig ng pagkukulang sa katangian ni Allah, ay hindi natin tatanggapin, pati na rin ang kahulugan. Pero kung ang pakahulugan niya ng salitang dako, direksyon, jihad, ay nasa lubusang kaitaasan, ito ay tatanggapin natin sapagkat may batayan na si Allah ay nasa itaas ng lahat ng mga nilikha niya. Pero kung sinabi niya na ang kahulugan ng jihad, dako o direksyon ay nasa itaas si Allah, pero siya ay napapaligiran ng mga kalangitan, ito po ay mali at hindi naangkop sa katangian ni Allah. Hindi rin natin tatanggapin pati ang kahulugan nito. Pero nararapat mga kapatid na iwasan ng mga Muslim ang mga ganitong salita na maaring bigyan ng pakahulugang mabuti at masama na kung saan ay wala namang dalil mula sa Quran at Sunnah. O kaya bigyan ng pakahulugang wasto at mali. At inshallah, hanggang dito na muna ang ating talakayan at ipagpatuloy natin ito sa susunod nating aralin, inshallah. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. لا سوى العلم طريق للعلا كل من سار عليه وصلوا سنة الله وهدي الأنبياء وبه عز الرعيل الأول